Dumalong magkasama sina Maria at Tia Isabel sa San Diego upang dumalo sa nalalapit na kapistahan. Napag-usapan si Maria Clara na kinagigiliwan at hinahangaan ng lahat dahil sa kabaitan at kagandahan nito. Hindi lingid sa mga tao ang tila malaking damdamin ni Salvi sa dalaga. Nangangayayat daw ito at napakamalungkutin dahil sa pag-iisip kay Maria Clara. Dahil sa madalas na pagdalaw sa kanya ni Ibarra, lalo siyang naging tampulan ng usap-usapan sa bayan nila. Kapwa nila pinaghahandaan ang binabalak nilang picnic sa kinabukasan. Labis ang kasiyahan ni Maria sa kapanapanabik na pamamasyal na ito dahil sa pagsasama nilang muli ni Ibarra. Sabik na ako para bukas. Nanamnamin ang bawat oras na tayo magkasama. Inanyahan ko na rin ang ating mga kaibigan. Ngunit, bakit? Ibig ko sanang huwag natin isama si Padre Salvi sa ating pamamasal. Bakit naman? Nakakatakot ang kanyang mga lalalim na mata na palagi nakatitig sa akin, nagbabantay. At kapag kinausap ako, kakaiba ang boses niya. Kung ano-anong bagay ang inuhusisa sa akin. Sana huwag natin siya makasama. Alam mo naman na talabas ito sa kaulian ng pagkapan. Kailangan natin isama si Padre Salvi. Ngunit sasakay lamang sa ilan. Luto niya na yung tirabya. O Padre Salvi, dito pa lang. Ipagpaumanin niyo po, mauna na ako. Sumakit ang aking ulo. Biglang ko pa saya sa kapistahan. Naiimbitahan namin yung imbitahan. Hindi ko gagawin. Sa bakit na malapit sa puno ng balite na may gubat. Upang patunayan sa inyo na wala akong sama ng loob, tinatanggap ko ang inyong paanyaya. Ngunit, mauna na kayo dahil marami pa akong tatapusin sa parok. Palubog na ang araw nang magpaalam si Ibarra. Sa pag-uwi ni Ibarra, may isang lalaki na biglang lumitaw sa dilim at siya'y kinausap nito. 2 araw ko na po kami hinihintay. Kawaan niyo po ako, ang aking mga anak at ang aking asawa. Nawawala po ang mga bata at ang asawa ko ay nawalan na ng bait. Wala po nakikiramay sa akin dahil ako raw po ay isang masamang ama at talaga raw dapat na malasap ko ang kalungkutan at ang kahirapan na ito. Halika, sumama ka sa akin. Nagmamadali ako pero isalaysay mo lahat sa akin. Magkasabay na naglakad ang dalawa na bigla namang naglaho sa gitna ng kadilimang yaon. Halos nag-aagaw na ang dilim at liwanag, ay nagsigayak na ang mga kabinataan, kadalagahan at ibang matatandang babae
na papunta sa nakatigil na bangka sa may daungan. Kasama naman ni Maria ang kanyang mga matatalik na kaibigan na sina Iday, Victoria, Sinang at Neneng. Masaya silang nagkukwentuhan at nagbibiruan. May nangungurot, may bumubulong, may bumubungisngis na nauuwi sa malakas na tawang nagpapasakit sa tiyan ng mga magkakaibigan. Maria Clara, ang gwapo ng sisibig na gusto mo ngayon, no? Normal na sa kanya yon. Kasi ingay mo ah. Kasi tahimik ka kayo. Bang, natutulog pa. Tara na nga. Pamigay na yung kabataan namin. Pabayaan naman natin yung matandang yan. Pasalubong nila ang mga pangkat ng mga binata. Naghiwalay sila ng bangkang sinukyan. Bukod ang sa lalaki, gayon din ang sa babae. Nang umuusad na ang bangka, di malaman ng mga dalaga kung ano ang gagawin nila. Sa pag-aakalang lulubog ang kanilang bangka. Ang alin? Tingnan nyo, oh. Parang lumulubog ang bangka natin. Ha? Crisostomo, tulong! Albino, tulong! Ano Crisostomo, tulong? Ang mga kababaihan, mukhang nasa peligro sila. Sa takot ng mga kabinataan na magkaroon ng di mabuti sa kanilang pagpipiknik, minabuti ng ilan sa kanila na lumipat sa bangka, sa tabi ng mga dalagang kanilang pinipintuho. Tumabi si Ibarra kay Maria Clara, si Albino kay Victoria. Nanahimik sila sa pagkakataong iyon. Sumasagwa ng piloto ng bangka. Hindi siya kumikibo at hindi pansin ang kanilang kasayahan. Hindi mababakas sa mukha ang hirap sa ginagawang pagsasagwan ng pilotong si Elias. Samantalang hinihintay na maluto ang almusal, umawit naman si Maria Clara. Nadarama ng bawat isa ang mensaheng nakapaloob sa awit niya. Hindi sila kumikibo habang nakikinig dito. Ang bawat sandali, singtamis sa sariling bayan. Mga titik ng awiting nakapagpapabagbag ng damdamin ng mga nangaroon. Mamaya-maya'y nagsabi na si Andeng na, Luto na ang mainit na sabaw para sa sinigang na isda. Leon, may nakuha ka namang isda? Wala pa nga eh. Tagal naman. wala pa rin silang nahuhuling isda. Marahil may buhaya sa ilalim ng baklad na ito. Paano nangyari yun? May buhaya! May buhaya! Natakot ang dalaga. Nagmamadaling tumalon sa lawas si Elias upang mabilis na kumuha ng lubid. Nagtititili naman ang mga taong naroroon sa pangambang baka siya'y madisgrasya. Subalit, inalo sila ng ilang kasamahan nila sa pagpapaliwanag na huwag matakot dahil sa kasanayan ni Elias sa paghuli ng buhaya. Nasukol ni Elias ang buhaya ngunit talaga namang malakas at nag-uumalma ito na tila gustong gapiin si Elias. Sa nakitang peligrosong katayuan ni Elias, kumuha ng patalim si Ibarra at mabilis na tumalon sa tubig. Nahintakutan ang lahat, mabuti na lamang at hindi nahimatay si Maria Clara, pati ang mga kababaihang naroroon. Lumusong din sa tubig ang isa pang binatang may hawak ng itak, anak ng isang mangingisdang naroroon. Umahon sa tubig sina Ibarra at Elias kasama ang binatang tumalon na may dalang itak, dala ang napatay nilang buhaya. Mat Ginoong Crisostomo Ibarra. Walang ano. Elias na pala.